NCO Leadership, the backbone of the Philippine Army. Isipin na ikaw ay nasa init ng labanan, ang kaguluhan na umiikot sa iyong paligid. Ang iyong buhay ay nakasalalay sa taong katabi mo, at ang kanilang buhay ay nakasalalay sa iyo. Ang tiwala na iyon, ang pagtitiwala, ang hindi natitinag na pangako sa isa't isa iyon ang dahilan ng pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Hindi lang bulag na pagsunod ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang dynamic na partnership kung saan ang lahat ay may tungkuling dapat gampanan, mula sa pinakabagong recruit hanggang sa pinakabatikang commander. Ito ay tungkol sa pag-unawa, paggalang, at isang nakabahaging kahulugan ng layunin na lumalampas sa mga individual na ambisyon. Sa araling ito, tutuklasin natin ang mga tungkulin, responsibilidad, at awtoridad ng non-commissioned officers, NCOs, ang gulugad ng Philippine Army. Aalisin namin ang mga lihim ng epektibong pamumuno, mula sa pagbuo ng tiwala at pagbibigay inspirasyon sa iyong mga tropa hanggang sa paggawa ng mahihirap na desisyon sa ilalim ng pressure. Roles, duties, responsibilities, and authority of the non-commissioned officer. Mga tungkulin, pananagutan, at awtoridad ng non-commissioned officer. Stepping up to lead. Isipin ng non-commissioned officer, NCO, bilang gulugad ng militar. Sila ang link sa pagitan ng mga mas mataas na opisyal at ng mga tropa sa lupa. Sila ang nagsasali ng mga order sa pagkilos, na nagtuturo at nagsasanay ng mga bagong recruit, at nagsisiguro na ang mga misyon ay naisasagawa ng epektibo. Kaya, ano ang kinakailangan upang maging isang matagumpay na NCO? Ito ay hindi lamang tungkol sa ranggo o karanasan, ito ay tungkol sa pag-unawa sa iyong tungkulin, ang mga inaasahan na ibinigay sa iyo, at ang mga pangangailangan ng iyong koponan. Kapag tumuntong ka sa isang posisyon sa pamumuno, isaalang-alang ang mga pangunahing puntong ito. Know your role, alamin ang iyong papel, ano ang inaasahan ng iyong organisasyon mula sa iyo. Kung paanong ang Philippine Scouts noong World War II ay gumanap ng mahalagang papel sa reconnaissance at intelligence gathering, ang bawat NCO ay may natatanging hanay ng mga responsibilidad. Connect with your leader, kumonekta sa iyong pinuno, unawain ang mga inaasahan ng iyong agarang superior at kung paano mo pinakamahusay na masusuportahan ang kanilang mga layunin. Assess your team, tayahin ang iyong koponan, alamin ang mga kalakasan at kahinaan ng iyong mga sundalo. Kung paanong sinusuri ng isang basketball coach ang kanilang mga manlalaro, kailangan mong maunawaan ang mga kakayahan ng iyong koponan na mamuno sa kanila ng epektibo. Build relationships, bumuo ng mga relasyon, tukuyin ang mga pangunahing tao sa labas ng iyong organisasyon na ang suporta ay kailangan mo upang magtagumpay. Maaaring kabilang dito ang iba pang mga unit, awtoridad ng sibilyan, o mga pinuno ng komunidad. Sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga tamang tanong at aktibong paghingi ng patnubay, magiging handa ka ng husto upang i-navigate ang mga hamon ng pamumuno at gumawa ng matalinong mga desisyon na makikinabang sa iyong koponan at sa misyon. Roles of the non-commissioned officer. Mga tungkulin ng non-commissioned officer. Sa buong kasaysayan, ang mga NCO ay naging gulugad ng mga hukbo. Sila ang mga centurion sa mga lehiyon ng Roma, ang mga sarhento sa hukbo ni Napoleon, at ang mga pinuno ng squad sa modernong mga labanan. Sila ang nagsasanay, namumuno, at nagbibigay inspirasyon sa mga sundalong nasa ilalim ng kanilang pamumuno. Sa Philippine Army, ang mga NCO ay itinataas mula sa hanay, na nagbibigay sa kanila ng malalim na pag-unawa sa mga sundalong kanilang pinamumunuan. Responsable sila sa pagtiyak na ang mga utos ay natupad, na ang mga sundalo ay mahusay na sinanay at disiplinado, at ang mga misyon ay matagumpay na nagagawa. Bilang isang NCO, mayroon kang isang mahirap ngunit kapaki-pakinabang na trabaho. Ikaw ang puso ng hukbo, namumuno at nagtuturo sa mga sundalo sa ground level, kung saan natatapos ang tunay na gawain. Mga tungkulin, pananagutan, at awtoridad. Ang bawat sundalo ay may mga tungkulin at responsibilidad, at ang mga NCO ay may karagdagang bigat ng awtoridad. Ang tatlong konseptong ito ay magkakaugnay. Duty, tungkulin, ang iyong legal at moral na mga obligasyon, ang mga gawaing dapat mong gampanan ayon sa iyong posisyon. Maaaring kabilang dito ang pagsasanay sa iyong mga sundalo, pagpapanatili ng kagamitan, o pagpapatupad ng disiplina.
Responsibility, responsibilidad, ang pagiging responsable para sa iyong mga aksyon, iyong mga desisyon, at ang pagganap ng iyong koponan. Authority, autoridad, ang kapangyarihang gumawa ng mga desisyon at magbigay ng mga utos sa loob ng iyong saklaw ng responsibilidad. Ito ay hindi tungkol sa pamumuno sa mga tao sa paligid, ito ay tungkol sa paggamit ng iyong pamumuno upang gabayan at hikayatin ang iyong koponan. Tandaan, ang tatlong uri ng mga tungkulin ng NCO. Specified, tinukoy, malinaw na tinukoy sa mga regulasyon at paglalarawan ng trabaho. Directed, itinalaga ng nakatataas, pasalita man o pasulat. Implied, ipinahiwatig, hindi tahasang sinabi, ngunit kinakailangan para sa epektibong paggana ng unit. Dito papasok ang iyong inisyatiba at paghatol. Bilang isang NCO, hindi ka lang isang pinuno, ikaw ay isang huwaran, isang tagapayo, at isang tagapag-alaga ng iyong mga sundalo. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagtupad sa iyong mga tungkulin at pananagutan, hindi mo lamang titiyakin ang tagumpay ng iyong unit kundi patitibayin din ang ipinagmamalaking pamana ng Philippine Army NCO. Ang 12 utos ng NCO, ang iyong mga gabay na prinsipyo. Ang mga responsibilidad ng NCO ay maaaring hatiin sa 12 malawak na kategorya, na sumasaklaw sa lahat mula sa pagsasanay at mentoring hanggang sa logistic at pangangasiwa. Narito ang isang pinasimple na pangkalahatang ideya. Individual training, individual na pagsasanay, turuan ang iyong mga sundalo ng mga kasanayang kailangan nila upang magtagumpay, mula sa pangunahing pagsundalo hanggang sa kanilang partikular na Military Occupational Specialty, MOS. Professional development, profesional na pag-unlad, tulungan ang iyong mga sundalo na lumago at sumulong sa kanilang mga karera, na nag-aalok ng patnubay, mentorship, at mga pagkakataon para sa karagdagang edukasyon. Accountability, pananagutan, alamin ang iyong mga sundalo, ang kanilang mga kalakasan, kahinaan, at ang kanilang mga pamilya. Maging unang linya ng suporta para sa kanilang kagalingan. Appearance and fitness, hitsura at fitness, magpakita ng halimbawa sa pamamagitan ng pagpapanatili ng matataas na pamantayan ng hitsura, fitness, at disiplina. Well-being, kagalingan, siguraduhin ang pisikal at mental na kalusugan ng iyong mga sundalo, na tinutugunan ang anumang mga isyu kaagad at mahabagin. Supervision and discipline, pangangasiwa at disiplina, magbigay ng patnubay, puna, at pagkilos sa pagwawasto kung kinakailangan, pagpapaunlad ng kultura ng paggalang at pananagutan. Communication, komunikasyon, kumilos bilang tulay sa pagitan ng iyong mga sundalo at ng mas mataas na command, na tinitiyak na ang impormasyon ay dumadaloy ng maayos sa parehong direksyon. Unit operations, mga operasyon ng unit, magplano at magsagawa ng mga pang-araw-araw na operasyon, tinitiyak na ang iyong koponan ay handa at may kagamitan para sa anumang misyon. Maintain ang standards, pagpapanatili ng mga pamantayan, panatilihin ang iyong sarili at ang iyong mga sundalo sa pinakamataas na pamantayan ng pagganap, sa loob at labas ng larangan ng digmaan. Equipment maintenance, pagpapanatili ng kagamitan, tiyakin na ang lahat ng mga armas, sasakyan, at kagamitan ay maayos na pinananatili at handa ng gamitin. Facility management, pamamahala ng pasilidad, pangasiwaan ang pangangalaga sa tirahan at mga lugar ng pagtatrabaho ng iyong unit, na tinitiyak ang isang ligtas at malusog na kapaligiran. Advising and implementing policy, patakaran sa pagpapayo at pagpapatupad, ialok ang iyong kadalubhasaan sa chain of command at epektibong ipatupad ang kanilang mga patakaran sa ground level. Tandaan, bilang isang NCO, hindi ka lang sumusunod sa mga utos, ikaw ang umuhubog sa kinabukasan ng Philippine Army. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong tungkulin bilang isang pinuno, tagapayo, at tagapag-alaga ng iyong mga tropa, hindi mo lamang titiyakin ang tagumpay ng misyon ngunit mag-aambag ka rin sa pamana ng karangalan at kahusayan na tumutukoy sa ating sandatahang lakas. Autoridad at delegasyon, ang NCO's tools of the trade. Authority, the right to lead. Autoridad, ang karapatang mamuno. Sa militar, ang autoridad ay hindi lamang tungkol sa ranggo, ito ay tungkol sa lehitimong kapangyarihan na magdirekta ng mga sundalo at gumawa ng mga desisyon. Ngunit saan nagmula ang autoridad na ito? Sa huli, ito ay nagmumula sa Konstitusyon ng Pilipinas, na nagbibigay ng command authority sa Pangulo bilang Commander-in-Chief. Ang autoridad na ito ay dumadaloy sa kadena ng utos,
na umaabot kahit sa pinuno ng squad na namamahala sa kanilang koponan sa larangan. Sa Philippine Army, mayroon tayong dalawang pangunahing uri ng awtoridad. Command Authority, awtoridad ng command, ito ang kapangyarihan ng isang pinuno sa mga nakatalagang sundalo. Binibigyang daan ka nitong mag-issue ng mga order, gumawa ng mga desisyon, at gumamit ng mga mapagkukunan upang magawa ang misyon. Isipin ng isang klate na sarhento na namumuno sa kanilang unit sa pamamagitan ng pagsasanay sa pagsasanay o isang tank commander na nagdidirekta sa kanilang mga tripulante sa labanan. General Military Authority, pangkalahatang awtoridad ng militar, ang mas malawak na awtoridad na ito ay umaabot sa lahat ng mga sundalo, anuman ang ranggo o unit. Binibigyan ka nito ng kapangyarihan na mapanatili ang kaayusan at disiplina, kahit na wala ka sa tungkulin o walang uniforme. Halimbawa, kung makakita ka ng isang sundalo na lumalabag sa mga regulasyon, kahit na wala sila sa iyong unit, may awtoridad kang itama ang mga ito. Delegation of Authority, sharing the load. Delegasyon ng awtoridad, pagbabahagi ng load. Kung paanong hindi personal na mapangasiwaan ng Pangulo ang bawat operasyon ng militar, ang mga pinuno sa lahat ng antas ay nagtatalaga ng awtoridad sa kanilang mga nasasakupan. Nagbibigay daan ito para sa mahusay na paggawa ng desisyon at tinitiyak na epektibong na isasagawa ang mga gawain. Gayunpaman, ang delegasyon na ito ay dapat gawin ng responsable, sa loob ng mga hangganan ng batas at regulasyon. Isipin ng isang kapitan na namumuno sa isang kumpanya sa panahon ng isang disaster relief mission. Maaari nilang italaga ang gawain ng pag-set up ng isang medical aid station sa isang sarhento, na maaaring magtalaga ng mga partikular na gawain sa kanilang mga pinuno ng pangkat. Ang pamamahagi ng awtoridad na ito ay nagbibigay daan para sa isang mas maayos at mahusay na pagtugon. The source of authority, law, tradition, and the chain of command. Ang pinagmumula ng awtoridad, batas, tradisyon, at ang kadena ng utos. Ang aming awtoridad ay nagmumula sa iba't ibang mapagkukunan, kabilang ang konstitusyon, mga batas at regulasyong militar, at ang itinatag na chain of command. Mahalagang maunawaan ang mga mapagkukunang ito at ang mga limitasyon ng iyong awtoridad upang matiyak na ginagamit mo ito ng responsable at etikal. Tandaan, kasama ng awtoridad ang responsibilidad. Bilang isang NCO, ipinagkatiwala sa iyo ang kapangyarihang mamuno at gumawa ng mga desisyon na makakaapekto sa buhay ng iyong mga sundalo at sa tagumpay ng misyon. Gamitin ang iyong awtoridad ng matalino, palaging ginagabayan ng mga halaga ng Philippine Army at mga prinsipyo ng etikal na pamumuno. Inspections and corrections, the backbone of military discipline. Mga inspeksyon at pagwawasto, ang bukod ng disiplina sa militar. Bakit inspection? Ito ay hindi tungkol sa nitpicking. Ang mga inspeksyon ay maaaring mukhang abala, ngunit ang mga ito ay hindi tungkol sa pagkukunwari o pag-iwas sa iyo. Mahalaga ang mga ito para sa pagpapanatili ng matataas na pamantayan, pagpigil sa mga maliliit na problema na lumaki, at pagtiyak na ang aming mga unit ay laging handa sa misyon. Isipin ito na parang routine check-up sa doktor. Maaaring hindi ito ang pinakakapanabik na bagay, ngunit nakakatulong ito na matukoy ang mga potensyal na isyu sa kalusugan ng maaga, na nagbibigay daan para sa napapanahong paggamot at pag-iwas sa mas malubhang problema sa hinaharap. Sa Philippine Army, nagsasagawa kami ng mga inspeksyon para sa dalawang pangunahing layunin. Upang i-verify, ang ating mga sundalo ba ay nilagyan ng kinakailangang kagamitan, at ang kagamitan ba na iyon ay nasa maayos na trabaho. Upang itaguyod ang mga pamantayan, ang aming mga uniforme ba ay malulutong, ang aming mga bota ay pinakintab, at ang aming tirahan ay malinis at ligtas. Ang mga regular na inspection, ito man ay pang-araw-araw na in-ranks check o mas formal na command inspection, ay tumutulong sa amin na mapanatili ang isang propesyonal na imahe at matiyak na palagi kaming handa na tuparin ang aming mga tungkulin. Mga uri ng inspection, mula sa mabilisang pag-aayos hanggang sa malalim na pagsusuri. Ang Philippine Army ay gumagamit ng tatlong pangunahing uri ng inspection. On-the-spot na pagwawasto, ito ang pinakakaraniwang uri, kung saan ang isang pinuno ay agad na nagwawasto ng isang maliit na kakulangan, tulad ng isang nawawalang pindutan o isang hindi maayos na uniforme. Ito ay isang mabilis at epektibong paraan upang matugunan ang mga maliliit na isyu bago sila maging malalaking problema.
Isipin mo itong tulad ng isang coach na nagtuturo ng maliit na error sa iyong porma habang nagsasanay upang mapagbuti mo ang iyong pagganap. On-the-spot na inspection, ito ay isang impormal, hindi naka-schedule na pagsusuri ng mga kagamitan, sundalo, o tirahan. Halimbawa, maaaring huminto ang isang pinuno upang siyasatin ang ripple ng isang sundalo habang nagpapatrol o tingnan ang kalinisan ng isang silid sa kwartel. PCC, PCI, Pre-Combat Checks, Pre-Combat Inspections, ito ay mga mas malalim na inspection na isinasagawa bago at sa panahon ng mga pagsasanay sa pagsasanay o mga operasyong pang-combat. Tinitiyak nila na ang lahat ay handa, kapwa sa mental at pisikal, at ang lahat ng kagamitan ay nasa pinakamataas na kondisyon sa pagtatrabaho. Isipin ito na parang panghuling tseke bago ang isang pangunahing pagsusulit, gusto mong tiyaking nakukuha mo ang lahat ng kailangan mo at handa ka ng magtagumpay. Mga inspection, isang tool para sa pagganyak at pagpapabuti. Ang mga inspection ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng mga pagkakamali, ang mga ito ay tungkol din sa pagkilala at pagpapahalaga sa kahusayan. Kapag pinuri ng isang pinuno ang isang sundalo para sa kanilang mahusay na pagganap o isang mahusay na pinananatili na sandata, ito ay nagpapalakas ng moral at nag-uudyok sa iba na magsikap para sa parehong antas ng kahusayan. Ang mga regular na inspection ay nagpapaunlad din ng pakiramdam ng pagtutulungan at pagmamalaki sa unit. Kapag ang bawat isa ay pinanghahawakan sa parehong matataas na pamantayan, ito ay lumilikha ng magkabahaging pakiramdam ng responsibilidad at tagumpay. Tandaan, ang mga inspection ay isang mahalagang bahagi ng buhay militar. Tinutulungan nila tayong mapanatili ang disiplina, tiyakin ang pagiging handa, at sa huli, nag-aambag sa tagumpay ng ating mga misyon. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa proseso ng inspection, ipinapakita namin ang aming pangako sa profesionalismo, kahusayan, at paghahangad ng mas malakas, mas epektibong puwersang militar.